Praise God, muli ako po ang inyong lingkod na mangangaral muli ng salita ng ating Panginoon at meron po tayong magandang mensahe sa oras nito. Ito po ay isang paalala po sa bawat isa po sa atin or isang wake up call sa bawat mananampalataya po sa atin. Okay? Isang mapagpalang umaga, gabi, kung saan man kayo naroroon, saan man kayo dako, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon or pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang video na ito at the same time, pakiclick na rin po ang subscribe button at hit ang notification bell upang sa ganon, once na meron tayong bagong upload, ay madali kang ma-notify. Okay? Okay, sa oras na ito mga kapatid ay pag-uusapan po natin 3 signs that you no longer walk with Christ. Okay, ibig sabihin, 3 sign na hindi ka na lumalakad ayon sa salita ni Kristo. Okay, sa madaling salita, merong 3 kadahilanan, no? Or 3 bagay na mararanasan ng mga taong mananampalataya na siya po ay hindi na lumalakad sa ayon sa salita ng ating Panginoon. Okay, alam nyo ba mga kapatid, kapag ang relasyon ay napabayaan, ito po ay lumalamig. At kinalaunan, ito po ay lalabo. At bandang huli, ito po ay mawawala. Ganon din po sa pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Ibig sabihin, once yung pag-ibig po natin sa Diyos ay napabayaan po natin, ito po ay unting-unting lumalamig. And then, kalaunan ay lalabo, no? At bandang huli, ay mapapansin mo na lamang na ikaw ay unti-unti nang nawawala sa presensya ng ating Panginoon. Kaya maging responsable po maging maging sensitive po tayo sa ating mga ginagawa. Kailangan ang pag-ibig po natin sa ating Panginoong Diyos ay tunay at hindi po dapat ito magbabago. Okay. Praise God. Kasi once na napabayaan po natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, alam niyo po, maraming masasayang. No? Una, mga masasayang, no? Mga natutunan mo na word of God, mga natutunan mo sa Diyos, no? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. And then, masasayang po yung ating mga nasimulan. And then, pagkatapos doon, masasayang rin po yung ating mga panalangin na dapat sasagutin na ng ating Panginoon. Pero dahil ikaw ay nanlamig, nanlabo, at lumayo sa ating Panginoon, paano niya mabibigay yung iyong pinapanalangin o hinihiling sa Kanya? Lumayo ka na nga. Okay, at higit sa lahat mga kapatid, kung napabayaan po natin ang relationship po natin sa ating Panginoon at tayo ang nanlamig at nanlabo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ang mawawala po ay yung kaligtasan. Kaya bilang isang wake up call po to mga kapatid na dapat nating bantayan, yung 3 sign that you no longer walk with Christ. 3 sign na hindi ka na lumalakad ayon sa salita ng ating Panginoon or sa lumalakad na kasama ang ating Diyos. Okay, ano po to? Unang sign mga kapatid, no? 3 sign na hindi ka na seryoso sa relasyon mo sa ating Panginoong Hesukristo. And number 1 po, pleasing God is no longer in your top priority. Okay, kung ikaw ay isang tao mga kapatid na hindi mo na priority ang ating Panginoon or hindi mo na nabibigyan lugod ang ating Panginoon, yan na,
mag-ingat po tayo. Meron ka ng isa na sign na ikaw ay lumalayo na sa relasyon mo sa ating Panginoon kung hindi mo na top priority list ang ating Panginoon. Halimbawa na lang mga kapatid, sa pagtulog, hindi ka na nananalangin, hindi ka na nagbabasa ng Bible, no? Hindi ka na nakikinig ng salita ng ating Panginoon, hindi mo na siya top priorities. Paggising sa umaga, wala ka nang, hindi ka na rin nananalangin, hindi mo na top priority ang ating Panginoon. At higit sa lahat mga kapatid, na dapat araw ng Sunday ay tayo ay nagsisimba, pero inuuna mo yung mga bagay, no? At hindi ka nagsisimba, hindi mo na talaga top priority ang ating Panginoon. Sa madaling salita, dapat maagapan mo yan kapatid. Kung meron ka ng number 1 sign, mag-ingat po tayo. Baka hindi natin mapansin, unti-unti na tayong lumalayo sa ating Panginoon. And then, number 2 na sign na ikaw ay malayo na, no, sa ating Panginoon, or nanlalamig na yung iyong pag-ibig sa Diyos at di ka na seryoso sa relasyon mo sa ating Panginoon, yung wala ka ng ganang manalangin. Okay, yun po, no? Ibig sabihin, wala ka ng ganang manalangin. No? Natutulog ka na kagad ng walang panalangin. No? Kahit sa pagkain, di ka na rin nanalangin. Alam nyo mga kapatid, kapag nawala ka na ng ganang manalangin, dahil meron ka ng ibang alternative, no? Meron ka ng alternative na ginagawa kaysa sa panalangin, no? Halimbawa, imbis na manalangin ka, ang ginagawa mo, mobile games, no? Imbis na prayer time mo na, yung alternative na ginagawa mo, nanonood ng TV, movies, o kaya, too much time, stroll sa Facebook, no? And a lot of alternative activities na mas excited ka pa kaysa sa panalangin, no? Mag-ingat ka kapatid. Or mag-ingat po tayo, baka isa na tayo sa lumalabo sa relasyon natin sa ating Panginoon. At hindi ka na seryoso sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Ito po ay isang wake up call po sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na hindi po natin alam kung kailan po darating ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, be prepared to meet thy God, no? Kailangan maging handa po tayo, and then maging aware po tayo sa lahat ng bagay. Okay? And kaya nga, 'di ba? Bilang isang paalala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan, no? Quote na lang po natin, magsipanalangin kayong walang patid, no? Ibig sabihin ng walang patid na panalangin, ibig sabihin nasa puso mo na yung pananalangin. Halimbawa, kahit nasa biyahe ka, no? Kahit hindi mo sabihin yung pinapanalangin mo, deep inside in your heart, sa isip, sa puso, nananalangin ka. 'Di ba? Sa pagdra-drive mo ng motor, 'di ba? Nananalangin ka. Ibig sabihin, nasa buhay na po natin ang panalangin. Sa pag-alis, papunta sa trabaho, pag-uwi, nananalangin po tayo. Pero kung hindi ka nananalangin, meron ka ng isa sa qualification na ikaw ay malapit nang lumayo sa ating Panginoon. At hindi ka na seryoso sa relasyon mo sa ating Panginoon. Okay? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 8, sabi po dito, no, ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Okay? Yun po ay isang paalala po sa atin. No? Yan. And number 3, bilisan po natin. And number 3 na sign na ikaw ay hindi na seryoso sa relasyon mo sa ating Panginoon, no?
it's okay for you to have a compromise, no? Ibig sabihin ng compromise na okay na lang sa'yo na magkaroon ng compromise. Halimbawa, pag ikaw ay nagkakasala, ay okay na lang magkasala kasi napakaliit lang naman ng kasalanan nito, no? No, maliit lang naman eh. Kaya nagkakaroon ka na ng compromise. Alam nyo ba mga kapatid, makinig po ang bawat isa. Ang maliit na kasalanan ay kasalanan pa din. At alam nyo ba, at ang mga maliliit na bato, di ba, ang mga bato, maliliit, kapag pinagsama-sama po ito, no, ito po ay magiging pader. At kapag ang pader na ito ay naging pader na mga kapatid, ito po ay mahirap ng matibag. No, nakita na ba kayo ng mga maliliit na bato na pinagsama-sama at nag-create ng building or nag-create ng isang pader? 'Di ba? Meron katulad na lang sa mga sa Baguio, 'di ba? Magagaling po sila magkamada ng mga bato na kaya nilang patibayin, no? Ganun din po, no, sabi diyan na mahirap ng matibag. So, hindi tamang sabihin. Okay. Ito po, no, hindi po natin dapat sabihin ito or hindi tamang sabihin. Na sinasabi po natin, minsan lamang naman ito, 'di ba? Pag nagkakasala tayo, minsan lang naman ito. Yung iba nga mas malala pa kaysa sa akin. Ibig sabihin compromise, no? Halimbawa, na minsan lang naman ako hindi magsimba. Yung iba nga niyan hindi nagsisimba. That is a compromise, no? Kinokompromiso mo na. Okay. Kaya nga mga kapatid, ang minsan lang naman ito, sinasabi mo lagi na minsan lang, no, madalas nagiging next time. No? Madalas ginagawa mo na. Yung minsan na 'yan, no? Kaya ang maliit lang naman ito, yung iba nga ay mas malala pa, kinokompromise or kinukumpara mo yung sarili sa mga ginagawa ng iba. Yung iba nga nagkakasala, yung iba nga di nagsisimba. 'Di ba? Huwag po tayong ganon. Kaya lahat po ng kasalanan ay kasalanan. Okay, lahat ng paunti-unting pagsuway ay ito po ay pag-compromise o pagpapaliban ay may malaking contributing factor sa panlalamig ng ating pananampalataya. Okay, yung maliliit na kasalanan or pagko-compromise ng kasalanan, no? Ay ito po ay napakalaking factor, no, sa ating buhay Kristiyano na tayo po ay nanlalamig na sa ating pananampalataya, no? Kaya sa buhay po natin, ingatan po natin na maging habits po natin 'yon, no? Kaya ingatan mo kapatid ang atin pong daily habits, no? Dahil kung may mali na sa iyo at ginajustify mo pa, no? Susunod, magiging pangkaraniwan na lang sa iyo ang sumuway. Pag ginajustify mo ang iyong kasalanan, hanggang sa hindi mo namamalayan, malayo ka na pala sa ating Panginoon. 'Di ba? Hindi po natin namamalayan, sa kaka-justify po natin ng kasalanan, sa kaka-justify po natin ng ating pagkakamali, hindi mo namamalayan na ikaw ay malayo na sa ating Panginoon. Kaya hanggang doon lang mga kapatid, maging awareness po tayo, no? Maging aware po tayo mga kapatid sa ating mga ginagawa sa buhay. 3 lamang ito mga kapatid, pero napakalaking factor po na ito. Pag hindi po tayo nag-ingat, tiyak na tayo ay lalamunin ni Satanas. Kaya muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, at kung natapos mo ang video na ito,
mangyari na ikaw ay mag-comment sa video na ito, at the same time i-share mo rin po to para marami tayong matulungan na mga tao sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon ay sila po ay magkaroon ng wake up call na dapat maging seryoso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ay ito po ang ating The Power of Scripture o tinatawag na Tipos TV. Salamat po muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless.